Good morning mga kapatid, God's morning sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Muli sa ating daily devotion dito sa ating God's morning ay tutungo tayo sa isang aral mula sa ating Panginoon. Mula po sa Proverbs 27 verse 17. Ngayong araw ng Friday, March 21, 2025 ay pag-usapan po natin ang ito. At pamagatan po nating sabi nga, forging strength together. Medyo mahina po yata ang signal. At ngayong umaga ito ay muli sasamahan tayo ng aking partner sa pagbabasa ng talatang ito. At tutunghayan po natin ang bahaging ito. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa mga Kawikaan 27:17, bakal ang nagpapatalim sa kapwa, bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, palakasin mo po ang aming katawan. Nang sa ganon ay mapaglabanan po namin ang aming kakaharapin ngayong maghapon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kaalaman, ng katalinuhan, Panginoon, sa ganon aming matutunan ang iyong mga salita at aming maibaon sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong paggabay sa bawat isa sa amin at pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga may sakit. Patuloy niyo po silang palakasin ng kanilang katawan. Panginoon, maraming salamat po sa tuluyang pagpapagaling sa bawat isa sa kanila. Amen. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas sa inyong pangalan. This our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, isang napakagandang talakayan nito ng ating patuloy na pag-aaral, at mahalaga na tayo ay nakikihalubilo sa ating kapwa. Medyo mahina lang po ang signal. Sabi nga dito sa binasang talata, dito sa ating sa Kawikaan 27 verse 17, ito po ay isang pahayag na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan natin at pagpapalakas sa ating pagunlad, lalo na po sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang aklat ng Kawikaan ay karaniwang iniuugnay kay Haring Solomon. At ito siya po ay anak ng ating ni Haring David. Kilala si Haring Solomon sa kanyang karunungan at kaalaman. At ang salawikain na ito ay naglalaman ng kanyang mga aral at payo para sa ating mabuting buhay. Ang Proverbs 27 verse 17 ay bahagi ng isang sabi nga ay serye ng mga salawikain na tumatalakay sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. At dito po sa kontekstong ito ay makikita po natin ang kahalagahan ng pakikipag-usap, pakikipagpalitan ng ideya at pagtanggap ng pananaw ng iba upang magkaroon tayo ng pag-unlad. Ang pagkakatulad po o ang talatang ito ay gumamit ng pagkakatulad sa pagitan ng bakal at isip upang maipakita kung paano ang pakikipag-ugnayan ay nagpapalakas. Sabi nga, kung tayo ay gustong magkaroon ng kaalaman, tayo ay tumungo sa mga taong nagbibigay sa atin ng kaalaman. Halimbawa, kung ang interest natin ay construction, lagi po tayong makipag-usap sa mga architects, engineers na makatutulong sa atin. Kung ang gusto nating malaman ay patungkol sa mga medisina, sa doktor, abogado, at marami pang iba.
Ang bakal, kapag hinasa sa kapwa bakal, ay nagiging mas matalas at mas epektibo. Sabihin, sabi nga dito, lagi nating napatutungkulan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sa parehong paraan, ang ating mga isip ay nagiging mas matalas at mas malalim kapag nakikipag-ugnayan tayo sa ating kapwa. Bakit nga po ba mahalaga ang pakikipag-ugnayan o yung fellowship o yung koinonia? Ang talata ay nagpapahiwatig na ang pakikipag-ugnayan ay mahalaga para sa ating pag-unlad. Kapag nakikipag-usap tayo sa iba, nagbabahagi tayo ng mga idea, pananaw at karanasan, no, sa pamamagitan po ng ating pakikipagtalastasan, nakakakuha po tayo ng mga bagong kaalaman at na-challenge natin ang ating mga paniniwala. No, at nagpapaunlad ang ating o napapaunlad nito ang ating mga kakayahan. At ang prinsipyo ng pagtutulungan ay nagpapahayag ng isang mahalagang prinsipyo. Ang pagiging malapit sa iba ay nagbibigay daan sa atin na magtulungan at mag-alay ng mga idea, kaalaman na sa bawat isa. Sa pamamagitan ng pagiging mas malakas sa isa't isa o tayo ay nagiging pagpapala sa iba, napapaunlad natin ang ating mga kakayahan at nakakamit natin ang mas malalaking bagay. Sabi nga sa isang bagay, sa lalo na kung halimbawa tayo ay gumagawa ng bahay, hindi naman pwedeng puro labor lamang, Meron po tayong mason, meron tayong mga skill upang maitayo ang ating bahay. Nandiyan din ang ating mga architects at engineers para tulungan tayo na mapaganda at may ayos ang ating paggagawa ng bahay. At katulad nito, sabi nga, forging strength together ay kailangan natin ng bawat isa. At kalimitan dyan, sabi nga yung forging hindi madali, magandang tingnan. Pero makita natin, nandyan ang init, naandyan ang pagpalo, naandyan ang mga bagay na ating pwedeng maranasan. Katulad ng relasyon natin sa bawat isa, nandyan ang pagpapalo, nandyan ang init, nandyan ang pressure. Ang tanong nga lang dyan ay, sabi nga, tayo ba'y nananatili? At kung tayo ay hayaan natin ang prosesong ito, bagamat nandun ang init, bagamat nandun ang pagpapalo, makikita po natin na magiging mas matibay tayo habang tayo ay dinadarang sa apoy at nagiging mas matatag at mas nakikita natin ang purpose o ang pagkakahulma sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang pag-ibig ay nagtutulak sa atin na makipag-ugnayan at mahalin ang ating kapwa. At dito ay kinakailangan po natin ng ating panahon o magamit yung ibang resources na meron tayo. At ang sabi nga po, ang pagmamahal ang nagiging siyang basihan. Hindi dahil dun sa init. Ay, ayoko na. Diba? Minsan, ang bilis nating bumitaw kasi may mga pressure, may mga init, nadadala ng emosyon, at mabilis tayong madala ng ating mga sabi nga ay nagtutulak sa atin. Maaaring yan ay dala ng kalungkutan o anumang bagay sa ating buhay. Kaya nga napakahalaga ng talatang ito sa ating buhay na sino nga ba yung mga taong nagbibigay sa atin ng tunay na kalakasan, nagpapalakas sa atin. At sa buhay natin, napakahalaga ng pag-ibig na ito na siyang magiging basehan natin at magiging pundasyon ng ating pakikipag-ugnayan sa iba. Dahil sabi nga sa atin, lagi natin na babanggit yan sa 1 John 4:7, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. At ito ay nagtutulak sa atin na makipag-ugnayan sa ating kapwa. Sabi nga doon sa talata, ulitin po natin, basahin po natin sa 1 John 4:7. Mga kapatid, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Amen. Sabi nga, kung tayo ay umiibig, yan ay nagmula sa Diyos
at kumikilala tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo umiibig dahil sa mga makukuha lamang natin. Hindi tayo umiibig dahil sa mga bagay na sabi nga ay meron tayong mapapala na sabihin natin ay na hindi maganda. Ano po ibig sabihin natin nun? No, nowadays, tingnan po natin, hindi po masamang magbigay ng sariling opinyon. Tama po ba? Pero ano nga ba nagiging dulot ng pwedeng magdulot sa atin ng opinyon? No, maaring ito'y magsiklab ng galit at emosyon. Pero lagi natin titingnan, ito ba talaga ang tamang desisyon? No, at tulad ng mga sinasang-ayunan natin ngayon sa panahong ito, dapat maging mapagmatsyag tayo hindi sa kung ano ang kilos ng mga tao, kundi anong kinikilos ng Panginoon Diyos. No? Sabi nga, madaling madala ng isang sitwasyon na maaring magdulot din sa atin ng kapahamakan. At sabi nga, meron ako nakita sa post sa social media, no? Handa siyang magpakalbo. Makabalik lang ang isang tao. No? Hindi ko sinasabi na yan ay maaring emosyon lang. Pero sa tingin ko, hindi naman niya kayang gawin yon. No? At ano ibig sabihin natin ito? Ang paghingi ng isang simpatya sa isang tao na nagmumula sa galit o puot ay hindi ito nagdudulot ng resulta na nagmumula sa Panginoon. Dahil kung yan ay mula sa Panginoon, ang magsisilbi niyan ay ang pag-ibig at ang katotohanan. Ito ay magbibigay at magpapalaya sa atin sa isang punto na nagbibigay sa atin ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang aksyon na nag-uudyok sa atin na maglaan ng oras at panahon sa iba. Minsan, we idolize, politician, artista, o mga bagay na kaya nating parang tila ba nadadala tayo ng because of the fame ng mga taong ito. Tandaan po natin, ang mas mahalaga po na nadadala tayo ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaysa doon sa mga tao na sabi nga ay hindi naman tayo kilala. Alam niyo, ang Panginoon Diyos, kilala tayo. Pero kung ilalaan natin ang ating buhay sa isang tao na hindi naman tayo kilala at dahil nag-uudyok lamang ito sa mga tao na sabi nga ay nai-impluwensyahan tayo, ingat-ingat din po tayo. Mahalaga na tayo manindigan sa katotohanan at kung ito ay ang tunay talaga na ating emosyon. Hindi lamang doon sa nadadala tayo. I'm saying this hindi para maging bahagi ng isang grupo, no, kundi ang tumayo sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, malinaw na dapat sa ating pagtayo, lalo na tayo mga Kristiyano, no, ang daming nating, that's my POV o my personal point of view, na bakit hindi natin gamitin ang ating lakas, no, sa pagbibigay at i-encourage patungkol sa pag-ibig ng Diyos kaysa ibigay natin ang ating sarili at oras at panahon sa mga taong nasasangkot sa mga kaso na sinasabi natin na hindi naman natin nalalaman at nauunawaan kung ano ang talagang punot dulo o ugat nito. Meaning to say, mga kapatid, ang buhay natin ay huwag nating hayaan o sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan. At sa ating buhay na ito, naninindigan tayo at patuloy tayong magsasalita sa mga bagay na ito, hindi sa katotohanan ng mundong ito, kundi sa katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Ang pag-ibig ay nag-uutos sa atin na maging mapagpasensya at handang makinig at umunawa sa ibang tao. Sabi nga sa atin in Ephesians 4 verse 2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon, matiyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Amen. Sabi nga, ang social media ngayon ay pwedeng maging lason sa buhay mo o pwedeng maging pagpapala sa buhay mo.
Kapag tayo ay nadadala ng isang emosyon na nagbibigay sa atin ng galit, inis, at pagkakampi-kampi o spirit of rebellion, sabi nga that spirit of rebellion sa ating buhay na parang gusto nating kampihan ng isang tao para lamang sa isang political will ng bawat tao. Again, this is something na tayong mga Kristiyano ay hindi sa aking sariling pananaw ay dapat hindi umayon. At katulad ng as iron sharpens iron, kinakailangan natin na tayo ay hubugin ng Panginoon. Kailangan tayong tumingin sa kung paano tayo dinisenyo ng Panginoon. What is the original plan? Ano nga ba ang tunay na plano ng Diyos sa ating buhay? Huwag nating hayaan na tayo ay madala at maimpluwensya ng mundong ito. Sabi nga sa atin ng Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Huwag nating hayaan na madala tayo ng emosyon ng ibang tao o ng kaguluhan ng mundong ito. Tandaan natin mga kapatid, ang pag-ibig ay nagtutulak sa atin na maging bahagi ng buhay ng iba. Ay, yan pala pastor, makikirali ako, makikiparada ako, hindi masama. Pero ito ba ay magbibigay sa iyo ng kaluguran at sa Diyos? Yan ang katanungan. At ang paglalaan ng oras para sa kanila ay isang paraan upang maipakita ang ating pagmamahal. Ay, pastor, nandyan ako. Nagbibigay ako ng pagmamahal. Pero marami pa rin. Sabi nga, kung yan ay tunay na pagmamahal, may mga taong hindi dapat nasasagasaan o nasasaktan. Dahil ang Diyos ay hindi umaayon sa kasamaan, kundi kung ano ang katotohanan. Minsan, nagiging batas tayo dahil nakikihalubilo tayo sa rally, inuubos natin ng panahon sa rally para lang sa iisang tao na gumawa ng kasalanan. Pero meron isang tao na namatay para ikaw ay muling mabuhay. Pero inaaksaya mo ang oras mo para sa isang tao na gumawa ng krimen. Tandaan po natin, sa pagtulong natin sa pangangailangan o nangangailangan, tayo ay nagiging instrumento ng pag-ibig ng Diyos. At kung tayo ay nagiging instrumento ng pag-ibig ng Diyos na yan, makikita natin yung pag-ibig, kung tama o hindi. I'm not saying huwag tayong sumama sa rally. Pero tingnan natin, ano ang bunga nito? Prayer rally na naturingan, pero paghihiganti, sakit, puot, ang nakikita natin, mag-isip-isip po tayo. Tandaan po natin, ang mga apostol, ang mga lingkod ng Panginoon Diyos, ay kailanman hindi nila ginawa ang bagay niyan, kundi ibinahagi nila si Kristo upang maging kalakasan sa pananampalataya. Huwag po tayong padaya. Huwag po tayong magpadala sa isang emosyon ng mga taong nagiging bahagi ng kasamaan ng mundong ito. Hebrews 10 verse 24-25. Hebreo 10. Verse 24 and 25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon,
Gaya ng ginawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ang pag-ibig ay nagtutulak sa atin na makipagtipon at makipag-ugnayan sa iba upang tayo ay magtulungan at magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Kung tayo ay sumama sa isang pagtitipon, kung ang dala nito ay pagmamahal, pagpupuri sa Panginoon, yun ang laman ng puso ng bawat isa. Subalit kung pumunta tayo sa isang rally, sa isang pagtitipon na puro sakit, puro pigati, puro paghihiganti, puro kasamaan, makikita natin. At nakikita yan sa bunga. No? Tingnan natin ang social media ng bawat isa. Kung ano ang laman. Palitan. Nagiging bahagi na ngayon tayo ng kasamaan ng mundong ito. Nagiging bahagi na ngayon tayo ng pagtatakip sa kasinungalingan. Ba tayo ba nating palayain ang ating isipan? Hayaan natin kalimitan ang mga bagay sa buhay natin. Hayaan natin na ang Diyos ang magpasya. Nakalulungkot, kaya mong isigaw ang pangalan ng isang tao pero hindi mo kayang isigaw ang pangalan ni Jesus. Nakalulungkot dahil kaya mong magsakripisyo, magubos ng panahon sa isang tao na gumawa ng krimen pero hindi mo kayang ipangalat ang salita ng Panginoon Diyos na nagligtas sa iyo at nagpatawad sa iyo. Mga kapatid, ang paglalaan ng oras para sa mga pagtitipon ay nagpapalakas ng ating samahan at nagbibigay ng pagkakataon upang maipakita ang ating pagmamahal. Ang pagmamahal sa tao at sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay nag-uudyok sa atin na maglaan ng oras at pagsisikap para sa mga taong mahalaga sa atin. At ito'y isang makapangyarihang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Sabi nga sa atin ng Panginoong Jesucristo, mula sa John 15, verse 12 hanggang 15. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. 13. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. 14. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. 15. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Amen. Kaya nga kung susundin natin, we follow Jesus, makikita natin ang katotohanan. At hindi tayo madadaya at magagamit ng mundong ito. Tandaan natin, politicians, mga politiko, no, hindi ko naman po nila lahat. Pero kalimitan sa mga politiko ngayon, bakit sumasama ang tao? Sabi nga, people perish. Ang tao ay napapahamak dahil sa maling pamumuno. Tandaan natin, kung tayo magiging bahagi ng isang rally, maging bahagi tayo. Hindi dahil sa mga politiko, kundi dahil sa pag-ibig ni Kristo. Ang Biblia ay nagpapakita ng maraming halimbawa ng pagtutulungan. Kung titingnan natin, ito ay nagpapakita ng pagtutulungan na mula sa ating Panginoon Diyos. Mula sa pagtatayo ng arko ni Noe hanggang sa paglalakbay ng mga apostol, ang pagtutulungan ay isang mahalagang elemento ng tagumpay. Sabi nga sa atin ng mga ngaralo, Ecclesiastes 4 verse 9 to 12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila.
10. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. 11. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? 12. Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit ay nanghibla ay hindi agad malalagot. Amen. Ang pagtutulungan ay nagbibigay ng suporta, proteksyon at lakas sa panahon ng mga pagsubok. Ang pagiging nag-iisa ay nagdudulot ng kahinaan at kawalan ng tulong sa panahon ng paghihirap. Napakahalaga po ng ating paghahanda at karunungan sa ating buhay. Kung hindi tayo maghahanda, ay para lamang tayong isang alon na madaling matangay. O tayo parang isang bangka na madaling matangay ng alon na kung saan pumapaling. No? Kaya nga po merong makina yan dahil upang tunguhan kung ang tamang direksyon. Kung wala pong makinarya ang isang barko, maaari po yung madurog dahil sa hampas ng alon. At sa ating buhay, kung tayo ay patuloy na madadala at madaling madala ng alon, no? Sabi nga ay tayo ay maaring pwedeng sumalpok sa isang bagay na hindi naman natin, sabi nga ay inaasahan. Malimit pagka tayo ay sumasalpok sa isang alon. Minsan nasisisi pa natin yung Diyos. Tama. Pero lagi nating isipin, ang Diyos hindi siya nakaligtas sa pagbababala, hindi siya nakaligtas sa pagbibigay ng aral, hindi siya nakaligtas sa pagbibigay ng probisyon. Tigas lang talaga ulo natin, mga kapatid. At katulad ng ating pag-aaral, ito ay paghahanda sa tama at karunungan na upang makita natin ang tunay na tagumpay. Sabi, ang tunay na tagumpay matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, I encourage everyone. I'm not saying na hindi po tayo magkaroon ng freedom of speech o freedom of kalayaan para ipahayag ang damdamin natin sa ibang tao. Mahalaga po yan. Pero tingnan natin, ito ba ay nakabase sa karunungan na nagmumula sa Panginoon? Kaya nga, ang Panginoon Diyos, dinadarang tayo sa apoy. Katulad ng ating illustration na nasa taas. Idinadarang tayo upang makita natin ang maruruming bagay. Upang matanggal sa atin ang mga maruruming bagay. At magkaroon tayo ng paningin, ng pananaw sa tamang direksyon. Sabi nga sa atin ng Ecclesiastes 10 verse 10. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Amen. Kaya nga po sa pagtatayo ng bahay, napakahalaga po ng isang plano. Ang plano ay nagbibigay sa atin ng direksyon. Nagbibigay sa atin ng specification kung ano ang tama na dapat nating landasin. Sabi nga, parang isang tanggalin natin sa construction. Lagay natin sa gamot. Dahil ngayon maraming nagkakasakit dahil sa pagbabago ng panahon. Kung ang nireseta sa iyo ng Panginoon ay Biogesic, ang ininom mo'y Diatab, gagaling ka ba? Di ba hindi? Sa madaling sabi, mga kapatid, ang tamang kaisipan at tamang pagpaplano ay nagdudulot ito ng tamang landasin. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay na ito, napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang pananaw. Tamang paghubog. Huwag nating sayangin ang oras natin dahil ang ating oras at panahon ay saglit lang. Hindi na natin kayang balikan. And the time is now. Ang pagtutulungan ay nagbibigay daan sa pagbabahagi ng karunungan at kasanayan na nagpapadali sa pagkamit ng anumang layunin.
Lalo na kung ito ay layunin ng ating Panginoon Diyos. Ano nga ba ang layunin nating mga Kristiyano? Ang Panginoong Kristo ay nagbigay ng dakilang utos. At yun, ang landas na dapat na tinatahak nating mga Kristiyano. The Great Commission. Matthew 28:19, verse 20. Matthew 28:19 hanggang 20. Teka lang. 19. Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. People are perished because of lack of knowledge. Napapahamak ang tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. At kung ang ating kaalamang ito ay hindi nakaayon sa sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, the Great Commission, maaari tayong mapahamak. Tandaan natin, ito ay dakilang utos ng ating Panginoong Hesus na gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Hindi po ito kayang gawin ng isang tao lamang. Kailangan ang pagtutulungan ng maraming tao upang maikalat ang salita ng Diyos at maabot ang mga tao sa buong mundo. Isipin mo, nasa rally ka pero wala ka sa Panginoon. Sino ang dapat na maihayag? Sino ang dapat na mas higit na nagagamit ang oras at panahon mo? Ito ay isang halimbawa ng pagtutulungang nagdudulot ng malaking tagumpay sa paglaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. Parang may na dati po ako nung bata, mahilig akong manood ng wrestling, no? Panahon pa ho yan ni Hulk Hogan at Ultimate Warrior. Ang nasa isipan ko noon ay magkakagalit sila. Pero one thing, meron ako nakita sa isang magazine, si Andre the Giant, no, yung kalaban ni Hulk Hogan at saka ni Ultimate Warrior, ay magkakasama sa eroplano, no? Magre-wrestling sila papunta rito sa Pilipinas. Ano yung ibig natin sabihin? Mga kapatid, maaaring ang lahat ng yan, ang tao pwede magbalat kayo, magkaaway para makuha ang simpatsya ng tao. Pero tandaan natin, ang Diyos, kinukuha niya ang ating simpatsya, ang ating pag-ibig, empathy, para magbigay ng pagpapala sa ibang tao. Ang mga taong ito, hindi ko sinasabing masama si Hulk Hogan, si Andre the Giant at Ultimate Warrior. Ang mundong ito, pwedeng kunin niya ang simpatsya mo, nag-aaway sila para kunin ang oras mo, panahon mo, at ang pera mo. Yan ang kanilang layunin. Pero ang Diyos, ang nais niyang kunin ay ang buhay mo. Para hindi ka mapahamak. Sa ating buhay, kung ating ginagamit ang ating oras, panahon, sa mga politician, sa mga pag-aaway-away ng mga political party, yan. Sinasayang natin yung mga oras natin diyan. Mga kapatid, mag-isip-isip tayo kung minsan. Ito ba'y nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Again, I'm not saying I am agreeing o nakabase sa isang political party. Ang sinasabi ko lang mga kapatid, gamitin natin yung oras. Dahil nakalulungkot, ang daming tao ngayon, ang punong-puno ng galit kaysa sa mapuno sila ng pagmamahal ni Kristo. Mga kapatid, maging bahagi tayo ng pagiging pagpapalakasan sa bawat isa. Sabi nga dito sa ating tinatalakay ngayon, as iron sharpens iron. At ang Biblia ay nagtuturo sa atin upang mapalakas natin ang bawat isa. Hindi para magalit, hindi para mapuot sa isang tao, kundi para ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Dapat tayong umalalay
sa kapwa Kristiyano at magbigay ng suporta at paghihikayat at tulungan silang umunlad. Hindi tayo uunlad kung tayo ay nasa rally. Hindi tayo uunlad kung patuloy na punong-puno ng pigati at sakit ang puso natin. Ang paghihikayat ay isang mahalagang bahagi ng pag-alalay natin sa kapwa. Sabi nga sa atin ng 1 Thessalonians 5 verse 11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. Amen. Dapat nating palakasin ang loob ng ating mga kapwa Kristiyano. Lalo na sa panahong ito, pagsubok ng paghihirap. Ang mga salita ng paghihikayat ay maaaring maibigay ng lakas ng pag-asa sa bawat isa. Sabi nga, naghihirap na nga ang mundo natin, dadagdagan pa natin ng paghihirap. No, magiging bahagi tayo ng rally na natitigil ang operation dahil dito. Operation ng pagtatrabaho ng ibang tao o isang bagay. Sa buhay natin, yung lakas natin at ating sinasayang natin. Mga kapatid, ang pag-alalay ay hindi lamang pasalita, kundi dapat din nating maipakita sa pamamagitan ng gawa. Mga kapatid, dapat po nating hikayatin ang isa't isa na gumawa ng mabuting gawa at magpakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Sabi nga sa atin ng Hebrews 10 verse 24. 10:24. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Gisingin natin. Ang dami pong natutulog ngayon. Ang dami pong nadadaya ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon. Magkalabang dalawang grupo. Nasaan man tayo, parehas sinasayang natin ang ating mga oras. Sa mahalaga na maging bahagi tayo ng pagkakasundo ng mga taong ito. Ang nag-aaway ang dalawang grupo. Huwag na tayong makisali doon. Huwag na tayong makisulsul. Ang pakikiayon sa kasamaan ay ang pakikiayon o pagtalima sa utos ng Diyos. Sabi nga, hindi natin pwedeng, we cannot serve two master. We cannot serve. Sabi nga, ang Proverbs sinasabi niya sa atin, ang gawain ng gawain ng mga masasama ay sabi nga ay pinapaboran at nagbibigay ito ng kapahamakan sa atin, subalit ang gawain ng kabutihan ay nagbibigay sa atin ng tagumpay. Malinaw na lagi sinasabi sa atin ng Panginoon na tingnan natin ang banal na espiritu. Suriin natin kung anong espiritu na dala ng bawat isa. At yan, nagkakaroon po tayo ng pagtutulungan sa paggawa ng mabuti at maaaring magpalakas sa ating pananampalataya. Tandaan natin, minsan sa buhay natin ito, bakit ko po nasasabi ito? Minsan, ang nadadala na natin sa ating kapwa, nagiging tagapagtala na tayo ng galit, puot, hindi pagmamahal. Nalalayo na tayo sa Ebanghelyo. Paalala, mga kapatid, tayong lahat ay mga Kristiyano at dapat tayong tumayo sa pananampalatayang ito. Ang bawat Kristiyano ay may natatanging kaloob na imabaybahagi natin sa kapwa. Dapat po natin gamitin ang ating mga kaloob upang maglingkod at tulungan ang ating mga kapatid sa pananampalataya na umunlad sa kanilang espiritual na buhay. Hindi upang sumama sa rally.
Gamitin natin ating mga talento sa pagpupuri sa Panginoon. 1 Peter 4 verse 10 hanggang 10 to 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. 11. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo ang paglilingkod, ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang ang lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Amen. Sa katulad ng pangyayari, mga kapatid, ang sumulat ng Proverbs 27 ay naging bahagi rin ng isang politika. No? Subalit, tumayo ang ating Panginoon Diyos sa kanyang pangako. Sabi nga si Absalom, nagawa siya ng mutiny para kay Haring David at siya'y maluklok na hari. Subalit dahil sa kinalaban ni Absalom ang mismong Panginoon Diyos, no? Dahil hindi siya nagpasakop sa kanyang ama bilang hari, napahamak po siya. At kaya si Solomon ngayon ang naging hari, o si Solomon ang naging hari at pumalit kay Haring David. Siyang sumulat din ng Proverbs 27 verse 17. Na sa katulad natin, kung tayo ay makikiayon sa masama, napapahamak tayo. Pero kung tayo ay ayon sa kabutihan ng Panginoon Diyos, sa ating pagsusuri, sa kung ano ang tama, magkakaroon po tayo ng pagpapala na nagmumula lamang sa ating Panginoon Diyos. At ang forging strength together, o yung ating topic ngayon, ay nagpapaalala o magpapaalala sa atin na mahalaga ang pakikipag-ugnayan para sa ating pag-unlad at pagpapalakas. Subalit, ano nga ba ang dala ng ating kapwa nito? Ang pagtutulungan at pag-aalalay sa isa't isa ay nagbibigay daan sa ating na maabot ang ating buong potensyal at makamit ang mas malaking bagay na para sa Diyos. Hindi natin makakamit ang ating potensyal kung tayo ay nasa rally. Hindi natin makikita kung anong katotohanan ng pagpapala ng Diyos kung tayo ay nasa rally. Mahalaga na maintindihan din natin. Maging bukas tayo. Pero maging bahagi tayo ng political will ng mga taong ito. Mag-isip-isip po muna tayo. Suriin muna nating mabuti. At kung gagamitin natin ang kalakasang ito, I encourage everyone, gamitin natin ito for the glory of God. Hanapin natin ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi para makiayon at makigulo sa mundong ito. Again, mga kapatid, dyan po tayo nagtatapos. At sa bahagi ito ng Forging Strength Together, kailangan po natin ng bawat isa para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Hindi para sa isang tao na hindi naman natin nalalaman kung ano ang totoo. Kaya nga mga kapatid, maging mapanuri tayo at patuloy tayo na bumabad sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, nais ko pong hingahan ng huling pananalita ang aking partner sa araw na ito. God's morning, mga kapatid. Sabi nga po dito sa ating napag-aralan, hindi daw po tayo mabubuhay na tayo'y mag-isa lamang. Sapagkat ginawa nga po si Adan at si Eva, dalawa sila, hindi pwedeng isa lang. Sabi din po sa ating napag-aralan na tayo ay magpalakas sa isa't isa sapagkat ang mga taong idinadlas ng ating Panginoon sa atin ay mayroong mga purpose. Kaya patuloy nating
palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Magpanlanginan tayo sapagkat ay yun din po ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi tayo mabubuhay na mag-isa lang. Kung meron mang nagsasabi sa atin na sa mga mali nating gawain, isanggunin natin sa Panginoon tapos baguhin natin sapagkat hindi naman siguro sila magsasabi sa atin ng mali yung ginagawa natin kung hindi naman talaga maganda yung ating ipinapakita. So, dito po sa ating napag-aralan, talaga nga pong ang Panginoon lang ang makakapagbigay sa atin ng kaluguran. Kung kahit nga po sa mag-asawa ang Panginoon ang pumapagitna sapagkat ang Panginoon din ang nagpapalakas sa bawat isa sa mag-asawa. So patuloy po natin gawin ang mga inuutos ng ating Panginoon sa atin. Patuloy po tayo magpanlanginan, magpalakasan sa bawat isa, lalo na sa ating mga pananampalataya. Amen. Mga kapatid, nais kong batiin ang ating mga kapatid online. No? Sabi nga, kapatid online. Yan. At ito ay yan. Kasama natin dito, syempre, si Winnie. Kaunahan natin. Si Winnie Patual, no? Ayan, kasama natin mula sa Villa Escudero. Kasama rin natin si, syempre, ang aking cousin, si Ate Lilibet Chua. Yan. Mula sa Alamada. Yan. Kasama rin natin si Nay Edna mula sa Liliu, Laguna. At syempre ang Kuya Chris mula sa Bulaking Chao. God's morning. No? Pagbati niya kay Pastor Eds, Pastora Belma Suryo, kasama rin natin, nakita ko. At syempre kay Pastora Fe Artillaga Andal. No? At syempre kasama rin natin si Dr. Julia C. mula po sa Usamis. No? At pagbatiin Kuya Chris kay Ian, Mark Anthony Bulaluz, Artillaga family. No? At kay Marife and Lorena Patual family. Ganon din kay Victorina Angeles. Ayan, kasama rin natin. No? At syempre si aking partner, si Architect Arnel Padosa, kasama natin. No? Si Jerome Artillaga, yan. Kay pagbati ni Winnie, yan. Nabanggit ko na rin. Kay Pastora Fe, kay Abby, kay Malu, kay Michelle, and kay Mark, at Dulas de los Santos family. Yan. Pagbati rin ni Kuya Chris kay Julius Artillaga. Yan. Salamat na Winnie sa patuloy mong pagbati sa aking mga anak kay Casey at kay Kyle. Yan. Sabi nga ni Architect Arnel, God's morning. Yan. God's morning, Archie. See you later. Yan, at pagbati rin kay Kuya Louie. Yan, kay Kuya Louie Silang Artillaga. Yan, at pagbati rin ng aking ni Winnie sa aking nanay, kay Corazon Mercado. Ganon din kay Ate Joy Santos, Ate Kakay. Yan, at pagbati ni Winnie. No? At pagbati na rin nating lahat din sa Nonoso family. Kay Kuya Tony, kay Ate Nela, kay Ate Aloha, Team, and Tiffany at Talavera family, no? Kay Prince, no? Kay Ellie, yan. At kay Elijah, yan. At pagbati ulit dito kay Patual family, kay Kate, Iana, Faith, Dean, Rial, Gian. Yan. Medyo nasa ulo ko na ano. Yan. At yan. At ito kay May Ann Maglaki. Yan, isang mapagpalang umaga po. Welcome po sa God's Morning. Yan, Gabriel Patual, dalangin. Yan, ingatan mo po lagi. Yan ang sabi ni Winnie. Bella Cabello, Yamo. Kagalingan po lang, cancer. Pag isang panalangin po para kay Bella, Cabello. No? Para sa kanyang sakit na cancer. Yan, good morning. Yan, sama rin natin si Sister Alma Tatel. Yan, salamat din po sa kagalingan ng sugar, sabi nga ni Winnie. Kay Maripe, no? Patual, no? 118 na lang po. Praise God. Mabuti po ang ating Panginoon Diyos.
Yan. At kay Ate Nela, kasama rin natin. Siyempre, ang aking magandang nanay, Corazon Mercado. Good morning, everyone. Yan ang sabi niya. Magpagpalang umaga po. Yan. Sabi nga rin ni Ate Nela Nonoso. Yan. Have a good, safe weekend. O nga, today is Friday kasi, ano? Yan. Counselo Silang, patuloy na kagalingan. Okay. Kay, yan. Marta Artillaga, Julius Artillaga, Anthony Artillaga. Kasama po natin na Winnie. Yan, nakita ko rin po. Yan, nandyan si Ate Marta. Yan, kasama rin po natin. At yan, kagalingan din kay Kuya Chris. Amen. Yan. At kay Kuya Jimmy Gunyo. Yan. Bella De Leon, Randy De Leon, Gloria Benaluz, Joseph Capus, Rosario Capus, Rainy Boy Capus. Yan, Lisel Dalangin, Hector, Micaela Dalangin, Alea Andelen. Kasama rin natin si Pastora Fe. At si Sir JML Lizardo, Sir RS, sa ating mga rides dyan. Ride safe po. Yan, kasama rin natin. Isang mapagpalang umaga po. God's morning sa ating lahat. Yan, salamat din po sa ating pagbabible study. Malaking tulong para sa kagalingan ng mga may karamdaman. Amen. At yan, pagbati rin kay Brother Rolly. Malasmas Bombani, yan. Si Pastora Belma, kasama rin po natin. Mula po sa Lucena City. Yan. God's morning, mga kapatid. At yan, siyempre, si Sister Grace. Yan, kasama rin natin ang Biray family. Kay Brother Mike at buong Biray family. God's morning, kapatid. Yan. At si Ramil Puntanilla. No, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At I hope na nabanggit ko ang lahat at tayo po idadako sa ating huling bahagi, no? At ito ay ang pasasalamat at panalangin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat dahil sa aral na ito. Forging Strength Together ay nagpapakita ng katatagan at pagdarang sa apoy na nag-aalis ng mga hindi tamang parte ng isang paghulma mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami, Panginoon, na makita ang pagpuporge na ito. Ang forging ito ay nagbibigay ng bahagi sa aming buhay upang kami ay mahubog at dumarang sa apoy upang maramdaman ang init at maalis ang mga hindi tama sa aming buhay. Maaring sa aming isipan, Panginoon, kami ay dumaranas ng mga pigati at sakit, ganun din sa aming mga pisikal na katawan. Subalit sa iyong salita, ito ay nagbibigay sa amin, Panginoon, ng isang kalakasan na katulad ng isang pagdarang sa apoy o forging, Panginoon, na nagbibigay sa amin na ang lahat ng ito ay kaya namin magpagtagumpayan hindi dahil sa aming sariling lakas, hindi dahil sa ikaw ang Diyos na sa amin ay patuloy na humuhubog at nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat sa lahat ng ito at patuloy na dalangin namin na sa iyong tamang paggabay at direksyon, kami ay matulungan mo upang kami ay magtungo sa tamang landas na ninanais mo. Sabi nga po ng Lord's Prayer, Your will be done. Salamat, Panginoon, na sa oras at araw na ito, kami po ay nakapupuri, nakalalapit sa iyo at sa aming pananalitang ito, patuloy, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu lamang ang magbigay sa amin ng conviction upang gawin, Panginoon, ang nararapat at tama sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na mag-convict sa amin sa lahat ng aming pananaw, pag-isip, pagkilos, Panginoon, even paggamit ng mga resources na meron kami. Maging ito man ay sa social media, sa aming paligid, sa aming trabaho, saan man lugar o bahagi na aming buhay. Turuan mo kami na magbigay ng kaluguran sa lahat ng ito at maisulit ang lahat ng ito sa iyong pangalan. Tunay, Panginoon, na sa iyong kabutihan, kami ay pinagpala mo na. At dalangin din po namin, Panginoon, na sa lahat na nabanggit na may karamdaman, kami po ay nagtitiwala, naniniwala at nananampalataya na ikaw ang Diyos ng kagalingan. At sa iyong panahon at sa iyong oras, ang kagalingan ay ilalapat mo sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan upang maging matatag na maunawaan ang bawat
pagkilos mo sa aming buhay, sa isip, sa salita at sa gawa. At patuloy namin idinadalangin, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, mangyari ang iyong kalooban. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ is risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we are for for Christ. Christ. Again, God's morning, everyone.